Hello, what's up mga tol? Good evening. And this video mga tol, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ang wiring diagram ng dual contact horn. Ito pala yung may switching sounds mga tol na pwede nyo gamitin ng stock horn at loud horn. Iwas na din sa LTO mga tol. Bago tayo magsimula mga tol, kilalanin muna natin ang mga component na dapat gamitin. This channel contains educational purposes only. Magsisimula tayo sa ignition switch mga tol. Yung ignition switch mga tol, yung isang wire dyan, directed yan sa battery. Bago dadaan sa battery, bago pupunta sa battery, dadaan muna yan sa fuse. Tas positive ng battery. Ang fuse pala nito mga tol ay 10 to 15 amperes mga tol. Tas sa stock horn switch mga tol, ang wire dyan galing yan sa accessories wire. Yan. Accessories wire. Bago natin nasusian, automatic may stock supply na ang ating horn switch. Sa stock horn switch mga tol at stock horn, may wire dyan na directed sa ating stock horn. Putulin nyo yung stock wire dyan mga tol. Yan. Putulin nyo yan. Tas yung wire galing sa horn switch mga tol, i-connect nyo sa common ng ating hollow switch. Yan. Dito naman tol sa hollow switch may plus, positive, tas minus, negative. Ito ay indicator lang or light indicator lang ng ating hollow switch. Yung positive mga tol, connect natin sa accessories wire para pag una natin nasusian, automatic iilaw ang ating hollow switch. Yan. Tas dito mga tol, body ground, negative ng battery, body ground, yan. Okay. Tas dito sa stock horn mga tol, sa stock, may grounding na yan. Yan. Grounding. Dito naman tayo sa hollow switch mga tol. Yung normally close, ito normally close, connect natin sa positive ng ating stock horn. Dugtungan nyo lang yung pinutol nyo na wire mga tol, tapos i-connect nyo sa ating normally close. Yan. Jump, tas dito. Yan. Pasensya na mga tol. Yan. Tas dito sa normally open mga tol, connect natin to sa ating trigger ng ating relay. Explain ko mamaya mga tol yung current flow nito mga tol. Yan. Connect natin to sa 86. Tas sa 85 naman mga tol, ito yung ating grounding ng relay. Yan. Tas sa 30 mga tol, directed to sa ating battery, positive ng ating battery. Ito pala mga tol, kasi gagamit tayo ng loud horn, huwag nyo nang lagyan, pwede nyo na hindi nalagyan ng fuse kasi malakas yung supply na kinukuha ng ating loud horn. Yan mga tol. Directed dyan sa ating battery. Yan. Tapos sa 87 mga tol, ito yung output. Papunta to sa ating positive ng ating battery. Tapos yung isang wire dito mga tol, ipagsama natin. Yan. Tapos yung isa, ipagsama din natin. Yan. Dito mga tol, gawin natin tong ground. Yan.
Tapos sa 87 output ng ating horn relay, connect natin sa positive ng ating loud horn. Tapos sa battery pala mga tol, ito yung ating body ground or negative. Yan. Tapos sa mga tol, explain ko mga tol yung flow ng current dito mga tol, okay? Sa ignition switch mga tol, directed na yan sa ating positive ng ating battery. Tapos pag on natin ng ignition switch, automatic, pag on natin, magdidikit yung accessories wire at positive galing sa battery. Kaya magkakaroon ng ang accessories wire, magkakaroon ng positive supply. Tapos, dadaloy papunta sa ating stock horn switch. Magkakaroon ng stock supply ang ating horn switch. Pag pindot natin, automatic dadaan pupunta sa ating common. Magkakaroon ng stock supply ang ating common. Pag hindi natin to pinindot ang ating hollow switch, yung common at normally close ay magdidikit yan. Kaya pag on natin ng stock horn switch, pupunta sa common, didikit sa normally close kasi hindi natin pinindot. Automatic magkakaroon ng supply ang ating stock horn. Kaya tutunog ang ating stock horn. Yan mga tol. Pag gusto nyo naman paganahin ang ating loud horn, pinutin nyo yung hollow switch. Pag press nyo ng stock horn switch, naka-press na to, yung hollow switch, automatic, yung common, magdidikit yung normally open. Kaya pag dikit nila, automatic matitrigger ang ating horn relay. Kasi yung horn relay natin, may negative na 85. Tapos may directed current na galing sa positive ng ating battery. Pag triggered ng dalawang nito, 85 ground, tas positive, automatic, lalabas yung ating current papunta sa ating 87. Papunta sa positive ng ating loud horn. Kaya magkakaroon ng supply ang ating loud horn. Tutunog. Yan mga tol. May natatanong pala mga tol, kung ba't daw directed yung 30? Hindi ba daw gagana? Ay hindi ba daw laging tutunog ang ating horn? Kasi directed na daw sa battery, tas hindi daw naka-connect sa accessories wire. Ito mga tol, kahit directed yung 30 mga tol sa positive ng ating battery, hindi yan gagana kasi yung 86 at 85 hindi yan matriggered kasi wala namang supply na lalabas. Gagana lang yung ating loud horn at horn relay pag na-triggered yung ating 86 at 85. Yan mga tol. Dito pala sa 85 at 86 ng horn relay mga tol, pwede ito mag-abriktad. Basta iba't iba ang kanilang supply. Yung 86 pwede maging ground, tas yung 85 pwede maging positive. Galing dito. Pwede din yung 85 maging ground, tas yung 86 galing dito positive. Yan mga tol. Sana mga tol, may naintindihan kayo sa ating munting video. Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe. At pakihit din sa notification bell para lagi kayong updated sa sunod natin na video. Maraming salamat mga tol. Magandang gabi. Bye bye.